Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang iyong lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, Colonel Rey Lopez tuloy na ang pagtakbo bilang kinatawan ng 3rd District ng Negros Oriental ngayong December 9 sa gagawin niyang special election dyan sa 3rd District ng Negros Oriental kapalit sa pinatalsik na si TTG Leader Arne Teves mga kababayan. Wala na nga daw itong pakialam si Colonel Rey Lopez mga kababayan kung sino man yung kanyang makakatapat sa gagawin niyang special election dyan sa 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Itong si Colonel Rey Lopez mga kababayan ay kamag-anak ito ni dating Gobernador Roel Digamo mga kababayan, at parang may patutsada din siya na pag taga 3rd District ng Negros Oriental may karapatang tumakbo pero pag taga 2nd District ka, wala kang karapatan. Pero mga kababayan, di naman natin sinasabi si Mayor Janice Digamo yung pinatamaan nitong si Colonel Rey Lopez mga kababayan. Karapatan rin naman talaga ni Colonel Rey Lopez kung gusto niyang tumakbo bilang congressman dyan sa 3rd District ng Negros Oriental. Ang may karapatan mga kababayan na humusga dito, tayo ay wala tayong karapatan dyan na magsalita na hoy ikaw wala kang panalo dyan, wala kang panama. Ang may karapatan talaga humusga din dyan ay yung ating mga kababayan dyan sa 3rd District ng Negros Oriental kung sino ba sa tingin nila ang karapat-dapat na ilagay nila sa posisyon bilang kinatawan nga dyan sa 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Parang makakalaban siguro nito mga kababayan itong di natin talaga alam kung sino ba talaga mga kababayan kasi wala pang sinasabi yung kampo nila Mayor Janice Digamo kung si Mayor Fitz Diaz ba o ito bang si Mayor Janice Digamo mga kababayan. Yun na nga wag na nating patagalin. Bisaya ito mga kababayan pasensya na. At ita-translate lang natin ng kunti para naman maintindihan ng ating mga kababayan na hindi nakakaunawa ng Bisaya. Ito na mga kababayan sabay-sabay na natin itong panoorin. Okay. Sir, good afternoon. Welcome back sa meeting. So, the other day, sir, I meeting with House Speaker Martin Romualdez. So, diya, magkato. Kumusta, sir? Ito may update po sa inyo. Sa inyong sa tupi atong meeting. Mayang hapon, Neil. Mayang hapon sa lahat. Mayang hapon sa... Kaya ipatawag ko sa Office of the Presidential Assistance for the Visayas sa Cebu. The Monday before our meeting last Monday with the Speaker. And ang lingon ng Presidential Assistant niya, he was asked by the Speaker to contact me. Kay wala po ko nagpakita dito sa mga previous meetings with the mayors of Negros Oriental and the representatives of 1st and 2nd District during their meeting. So ningon ko nga wala man ko kalibutan nga na day meeting kaya wala may nag-advise na ako. So natingala siya na murag sa in my I surmise na lisunti dahil si speaker nga i-appeal ko sa meeting pero wala nobody told me. But anyway, ningon ko sa office sa Presidential Assistance for the Visayas na sir, kung inyo kong gipaan kay gisugo ka para mudawat ko position para dili na ko modalagan mga kong pasaylo ninyong duha ni speaker kay mobalibad gyud ko sa pagdawat ko any position. And akong gi-state ang akong rason tungod kay ang ako magong pagtanaw aning special election, it becomes a special election because it's not a regular election. And why is it not a regular election? Because it comes from an election in 2022 nga ang napili napapahawa kung dili na matapos na himong bakante ang katong lingkuranan nga mao'y gipilian atong 2022. Kinsa man ang nagbangga atong 2022? Si former Congressman Arne Teves ug ako. Iya pay duha ka wala ko kaila nga kandidato.
mga estrella. Atay ng mga kababayan, ayon kay Colonel Ray Lopez, pinatawag nga siya ng Office of the Presidential Assistant for Visayas, mga kababayan, para nga kausapin dahil itong si Colonel Ray Lopez ay hindi nga dumalo daw sa mga ginagawang pagpupulong, mga kababayan, at nagtaka daw itong si Colonel Ray Lopez, mga kababayan, dahil wala namang nakakarating sa kanya na mga invitasyon na may mga gagawin niyang pagpupulong, mga kababayan. At ayon kay Colonel Ray Lopez, mga kababayan, sa Office of the Presidential Assistant for Visayas, mga kababayan, kung pinatawag man siya dahil kakausapin siya na bibigyan ng anumang posisyon sa pamahalaan, sa gobyerno, para hindi na matuloy ang kanyang pagtakbo bilang kinatawan nga dyan sa 3rd District ng Negros Oriental. Humihingi siya ng pasensya dahil hindi na daw siya aatras, mga kababayan, dahil nga nakapagdesisyon na ito. Dahil nga sa tingin ni Colonel Ray Lopez, mga kababayan, ang may karapatan daw talaga na tumakbo ulit, dahil nga nung nakarang eleksyon, yung naglalaban naman ay itong si Arne Teves at siya, at may dalawa pang hindi niya nakikilala, mga kababayan. Yeah. So, in as far kung ato maganing tawagon ang among grupo, of which I am a part of before, tungod kay ako gihangyo man nga mo join nila, tungod sa paghangyo sa akong igagaw nga si Governor Digamo nga modalagan. Kung ato nang tan-awon nga usa ka team, dili na gyud unta angay na nga istoryahan pa na kung kinsa mo talaga kay kabalo man sila tanan kung kinsa man tong ni bangga atong ni aging eleksyon. But I would not like to delve on that matter because during our meeting with the speaker, ug unsay akong gisulti sa Presidential Assistant for Visayas nga dili ko modawat, mo ra man gihapon nahitabo dito sa office ni speaker. Although naagud tong ilang hope kay ningon man pud ko nga akong ampuan kay ko nga dili na ko gustong i-displace ang mga tag-as nga tawo og kay og inyo kong pa-decide karon maingon manggod ko nga dili ko modawat o bisag unsa nga posisyon kay dili ko makaako nga mahugawan ang akong honor nga tungod lang sa posisyon dili na ko modalagan. So dili na nako na murag i-elaborate pa kay yun ang mga kababayan, sa tingin ni Colonel Ray Lopez, siya talaga ang may karapatan daw na tumakbo dahil nga nung mga nakarang eleksyon siya naman daw yung kandidato sa partido nga nila ng kanyang kamag-anak, ng kanyang pinsan na si dating Gobernador Roel Digamo, mga kababayan. Kaya paniniwala talaga ni Colonel Ray Lopez, siya yung karapat-dapat, mga kababayan. Dapat hindi na daw pag-uusapan sa partido, mga kababayan, partido ng mga Digamo ito, na kung sino bang tatakbo. Sa tingin ni Colonel Ray Lopez, siya na dapat. Yun ang pagkakaintindi ko, mga kababayan. At yun din naman yung sinasabi niya na humingi siya ng pasensya dahil kahit nga bibigyan siya ng anumang posisyon sa gobyerno, mga kababayan, para hindi nga matuloy yung kanyang pagtakbo bilang kinatawan ng 3rd District ng Negros Oriental. Hindi daw talaga mangyari yan dahil ayaw naman niya na madumihan yung kanyang pagkatao, mga kababayan, na makatanggap lang siya ng posisyon, i-withdraw niya na yung kanyang sinasabi na kakandidato nga siya sa darating na special election dyan sa 3rd District ng Negros Oriental, mga kababayan. Mo pianing ni ako diri sa inyong tubangan karon kay ako mong pahibalon nga I am not withdrawing any intention nga akong gipahayag na nga mudalagan gud ko bisan og kinsa pa ang mudalagan nga uban kay dili man akbar sa ilang pagdalagan abi kay dalagan ko di na sila mudalagan wala maingon nang balaod kanang ila pong pagdalagan dili ko nakbar nako nga dili ko makadalagan. So this is a democratic country since we are not looking at the moral issue anymore nga kung kinsa gyud ang modalagan, so let us just look at the legal issue now nga tanan bisag kinsa nga interesado basta qualified
basta taga Tercero distrito ka, dili ka taga 2nd district, basta 18 years old ka, unsa pa ng requirement sa Ay. Si Ma'am Mayor Janice Digamo, mga kababayan, ay taga 2nd District. rehistrado po ka sa imong town, makadalagan ka. So this is an open this is democracy. That's what democracy is about. Ang akong gustong tukion na lang with you is ako nitalagan kay na ako'y pagdamgo, na ako'y pagdahom, na ako'y dako kayo nga burden kung kasing-kasing nga nang hinaot gyud ko nga magmaliwlawo na ta ilabi na sa Tercero distrito. Ug mahimo ang tibuok probinsya magmalinawo na ta, dili na ta mag hinumduman pa ng mga butang nga ato rang himuog rason nga mag-away na puta. Nanapoy mga matay, nanapoy dili mga mayong pagkitabo. So mo ni akong talon unta gustong ipaabot sa mga katawan nga magiusa ta atong tagaan ang kalinaw sa higayon nga mo pagtigbabaw dinhi sa atong distrito, dinhi sa atong probinsya. Aron kani kalinaw magahatag ni kanato og dalan paingon sa talambuan. Ay di man ta mo lambo og mag-inanita magsigara tagbantayanay og kinsay unsay himuon na ng pikas. Wala, mahurot ra na atong oras og binantayanay sa usag-usa. So ako, first of all, I believe that sovereignty resides in the people and not in the state, not in government, or not in any other institution, but the people. Buot pasabot niya when you talk of sovereignty, meaning freedom from control and influence. So buot pasabot, kung mupili ang katawhan, dili nato na ato silang tagaan sa gayon nga mamili ug sa ilang gusto, dili nang ato silang tanihon pinaagi sa mga butang nga usahay tungod sa atong kawadon, musugot na lang ta. Ug mawala ka, wala na kay maluto sa imong panimalay, musugot na lang kag mudawat ka og salapi nga para mabuhi ka. Ug mo nay it's a sad reality na dinha sa because of that situation ang atong demokrasya na undermine, ang atong sovereignty na nawala. So ato ning suportahan by allowing people to make their choice. So buot pa sa buot, ako ning gisulti tungod kay kung ikaw usa ka politiko imong ipresentar ang imong kaugalingon. Unya katong usa ni butar nimo kay dito usa nimo, naay usa nga wala ni butar nimo. Karon og mudaog ka, ayaw itrato katong wala ni butar nimo as if dili siya taga distrito nimo, kay iya man tong katungod ang pagpili. He remains to be your constituent, so you are obliged, you are duty bound actually to serve those who did not vote for you. So sa ingon ana nga paagi nga kung tanan atong pagaserbisyuhan regardless kung nibotar nimo og wala, mao nay pinakadako para nako, pinakataas nga sinyales nga ang atong demokrasya nagapatigbabaw dinhi sa atong probinsya, dinhi sa atong distrito. Kay tanan alagaran man. So that's the first principle I am hinging my leadership on. Ang ikaduha, pag-abot sa economics is ang kwarta sa katawhan para sa katawhan, dili para sa kung kinsay individual nga giagian raan ng kwarta sa katawhan na
naanan siya entitlement nga ako may gisugo nga muhatag aning kwarta gikan sa taas. So imbes nga mo ni kadak ako kuhaan na nagkaroon na entitlement kay siya may nasuguan. Nabago na siya sweldo niya. Mo naman toy mo man ay purpose nga gisweldoan ka kay ay naghilabti ng dili mo. Iyon ang ano mga kababayan, si Colonel Ray Lopez, pinsan ni dating Gobernador Will Digamo mga kababayan. May paano to may mga patama ito mga kababayan ha. Doon niya, sinasabi niya kung yung pera para sa taong bayan ay idinaan lang sa'yo para nga sa mga tulong, hindi ibig sabihin na ikaw na yung may title noon mga kababayan. Yun na nga, nung nakaraan kasi si Mayor Pes Diaz at si Mayor Janice Digamo ay yung tulong ng mga kababayan natin dyan sa 3rd District ay pinadaan ni Speaker Romualdez mga kababayan kay Mayor Pes Diaz at kay Mayor Janice Digamo. Yan lang ang pagkakaintindi ko mga kababayan. At yung sinabi din niya na pag taga 3rd District ka, may karapatan kang tumakbo bilang kinatawan nga kahit sino dyan sa mga taga 3rd District, may karapatan kang tumakbo bilang kinatawan ng 3rd District mga kababayan. Maliban na lang pag taga 2nd District ka, ba't di mo sinali yung 1st District? Parang pagkakaintindi ko lang naman ito pasensya na sa mga kababayan natin dyan sa Negros Oriental, hindi naman natin kinukontra yung pagtakbo. Karapatan naman ni Colonel Ray Lopez, wala naman tayong karapatan na pigilan. Yun nga lang ang pagkakaintindi ko mga kababayan. Parang may kunting patama na ito mga kababayan Pero kayo na rin yung bahalang humusga at yung mga kababayan pa rin natin ang huhusga pagdating ng araw na talagang pipili na sila pipili na sila ng papalit kay TTG Leader Arnie Teves mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna at pasensya na hindi natin masyadong mga kababayan na ma-translate kasi medyo mahaba at mahirap talaga mag-translate ng Bisaya mga kababayan sa Tagalog. Yun ang hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo galing na naman sa lakad mga kababayan, kakarating lang, gabi na naman tayong nakauwi. Shoutout tayo kay Marshall Rinasya na magpinsan si Lopez at dating Gobernador Roy Digamo, kaya isa lang yan sila ng group. Yun ang ito taga Negros ito, mag-anak nga sila mga kababayan. At shoutout na rin kay Ilugio Malasarte, kundi dahil kay Gob Digamo ay hindi siya makakakuha ng maraming vote kasi hindi naman kilala sa Negros si Lopez. Politiko talaga, maraming gusto kasi dyan ang pera. Ayun na nga, pag tumakbo ka talaga ay iwan ko lang pira-pira ba mga kababayan. Shoutout na rin kay Idol Robert Tawadan, good day Sir Ronde. Itong si Lopez wag na sana tatakbo pagka congressman, wala namang namamatay sa kanyang pamilya, ginugulo lang niya ang plano ni Mayor Janice. Opinion ni opinion ni Robert Tawadan mga kababayan. Tama din naman talaga. May punto si Robert Tawadan mga kababayan. At shoutout na rin lumabas ka na kasi nga walang interview. Shoutout na rin kay Yap Matthew ayun ito yung ginahasa sa Cebu, yung inutusan lang ng Lord dyan sa Cebu. Shoutout rin kay Ruina Rukamura, Colonel Lopez ka din. Yan ang sabi ni Rowena. Hindi lahat kami sumusuporta sa Team Digamo, pero dapat si Colonel Ray, basahin natin to Ray ang mailagay dyan dahil sa kanyang background at brave siya. He also sacrifice sa kanyang retirement para makatulong sana sa peace and order win. Gabriel asked him to run as congressman. Okay naman si Mayor Jan, pero we need a man to handle things in 3rd District. Colonel Ray is a man of God. Yun ang sabi ni Ruina Rukamura. Shout out rin kay Ambrosio. Yun, mabuti apila si Topacio, si Laping. Shout out na rin kay Ma'am Virgil Berhel di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Healthy sana maging labanan at lanang sakitan na mangyari
ingat lagi, more blaze Rondi TV from Pulilan, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Virgie Berhelios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout na rin sa iyo nga po, no? Si Coco, si Yuri, at saka si sino ba yung isa? Nakalimutan ko, Ma'am Virgie. Shoutout kay Scout Ranger. Grabe kong babae siguro. Marami pa sila. Sana. Ay, nawala na ito mga kababayan, ha? Shoutout na rin kay Felix Yangan. Si Rondi TV kung makulong Arnie TV. Sana parusahan nila ng husto. Sana. Tanggalan nila sa balat. Grabe naman, nasakit naman nun. Felix Yangan. Shoutout ka Ma'am Joyce na ng Japan. Si Rondi TV mo talagang matagal nga ang paghuli kay Arnie. Ayun, lumabas Kuno, wala na naman yung internet mga kababayan. At shoutout na rin kay Lods Rosalimalit. Shoutout Lods Rosalimalit, sana nga manalo talaga si Janice Digamo. Kaya Lorna Cornico, shoutout, sana pinasok lahat ng kamay hanggang sa kilikili. Shoutout kay Heldo Melido. Sobra naman yun. Shoutout kay Arturo Tamayo. Hindi pwede kung si Colonel Lopez ang siya ang hinahanap ng mga tao dito. Yun ang taga to Mercy Fernandez, shoutout Hi Sir Rondi, ingat watching from Canada. Maraming salamat sa iyo Ma'am Mercy Fernandez. Agagon Edwin, aso ni Tibis ang Lopez na yan. Shoutout kay Marlene Rilampagos. Talo yan mga yan. Si Mayor Janice Manalo. Dyan si Fritz Diaz. Shoutout din kay Marlene tapos na, no? Marlene Rilampagos, shoutout E.G. Reyes. Alam mo ba, Rondi, pinaglulukot tayo ng warrant na wala namang nangyayari. Hindi mo alam kung maniwala ka sa kanilang parang drawing. Pinagtawanan lang sila ni Tibis. Yun ang hanggang dito lang muna mga kababayan, At pasensya na, lagi tayong gabi nakakapag-upload, Yun ang hanggang dito lang muna. At once again, this is Rondi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.